Chinese New Year na nakaraan, meron ka bang leftover tikoy? Tara, gawa tayo ng kakaiba pero masarap na tikoy recipe. Ano? Tara? Tara! Sayang oh. So ngayong araw gagawa tayo ng tikoy stir-fry noodle. So meron tayong tikoy dito, mga gulay natin, repolyo, carrot, bell pepper, sibuyas, bawang, mga pampalasa. Tapos meron ako ditong chicken thigh. Ayan, pampalasa lang natin para meron tayong protina. Ang gagawin natin sa tikoy natin is gagawin natin siyang parang noodles. Kukuha lang ako ng peeler. Ayan, peel lang natin to para siya magiging manipis na noodles. Magiging ganyan siya. Ayan. Yan o. So best if i-freezer nyo muna ng tikoy para medyo matigas siya, para hindi siya mahirap i-peel. Yan, yun lang. Yan. Nakita ko to sa isang sikat na restaurant sa Binondo, yung ganitong recipe. So try natin, gumawa ng sarili nating version. Sana ma-achieve natin na masarap. So ayan, ang nangyari sa tikoy natin. Para siyang noodles na manipis. So umpisahan na natin. Salang tayo ng kawali. Painitin lang natin tong kawali. So lagay tayo mantika, konti lang. Isa muna natin yung chicken natin. Lutuin lang natin ng konti itong chicken. So, gaya ng sabi ko, nakita ko to doon sa isang sikat na restaurant sa Binondo. Pero yung tikoy nila is hindi ganito yung pagka-slice. Medyo makapal siya. Para siyang tteokbokki na malaki. Purong gulay, wala siyang meat. Pero tayo, syempre, gawa tayo ng sarili natin version. Lagyan natin ng chicken. Lagyan lang natin ng konting browning tong chicken. After nito, lagyan natin yung bawang. And then yung sibuyas. Tuloy lang ng gisa. At this point, pwede natin ilagay yung carrots natin. Ayan. Ganda ng kulay niya. No? Kahit nakita ko na to, hindi ko pa siya natitikman kung anong lasa. So first time, sana makuha natin na masarap. Ating sangkot siya lang para medyo lumambot yung carrots natin. Sunod na natin yung bell pepper. Hindi ko na yan para bubango na. Bango. Isa pa lang. Ayan, okay na to. And then, lagay natin tong repolyo natin. Yeah, mas maganda yung medyo may char yung mga gulay. Biglain natin yung luto. So at this point, pwede natin siyang timplahan. Unahin ko tong oyster sauce, sakto lang. And konting soy sauce. Konting pampalinamnam, Maggi Magic sarap yan. Konti lang. Pambalance lang, konting sugar. Lagyan lang natin ng konting water. And then at this point, pwede natin ilagay yung ating tikoy noodle. Yan, latag ko lang dyan. Mag-aakala, men, tikoy yan. Mukhang noodles. Yan. Pag-iwahiwalayin lang natin yung mga tikoy. Yan. Halo-halo lang. Mabilis lang na maluto. So, maya-maya okay na to. Yun. Medyo naging chewy na siya. Medyo lumambot na siya. And at this point, okay na to. Ayan na. Lumambot na yung tikoy natin. Ayan na siya. Para na siya naging noodles. Ayan o. Tama ba yan? Yan ang gusto nating mangyari. Diba? Sobrang bilis lang. And that's it. Alright, so ito na yung ating stir-fry tikoy noodles. Ganyan pala yung mangyayari. So medyo natunaw yung mga tikoy. Ayan. Pero kita pa rin naman siya. Ayan siya. Mga tikoy natin. Lipat ko lang sa lalagyan. Malagkit. Uy. Uy. At ito na ang ating stir-fry tikoy noodles. Kita mo ba yan? Natin to. So, ang nangyayari sa tikoy natin is medyo halos na durog siya nung uminit. Pero kita mo pa rin yung tikoy. Yan yung tikoy natin. Tikman natin. Stir-fried tikoy noodles. Para din siyang noodles na mas malambot lang and mas chewy. And since manipis yung hiwa natin, mas malambot siya and mas madali siyang mag-melt sa bibig. So feeling ko, kaya ganun yung ginagawa dun sa restaurant na sinasabi ko. Medyo makakapal yung hiwa nila. Parang tteokbokki na mahaba. Mga ganyang kahaba, tapos matataba. Yes, para damang-damang pa rin yung tikoy. Though dito, nag-work pa rin naman siya. Para siya nadurog dun sa gulay natin. Pero masarap pa din naman. Lasa mo pa rin yung tikoy and the same time yung gulay natin. Tsaka yung chicken. Harap din to. Okay to. Yung tikoy natin. Tingnan ko yung tikoy. Panalo. Sarap. Siguro pag kayo gumawa, medyo bawasan nyo na ng konti yung sugar or wag nyo nang lagyan at all. Kasi yung tikoy, meron na rin siyang tamis.
So kung meron din kayong mga tirang tikoy nung Chinese New Year, try nyo na to. Kakaiba, pero masarap. Tsaka, madali lang gawin. At kung meron din kayong mga kakaiba o weird food combinations na alam, comment nyo naman sa baba. Malay mo, try natin dito next time. Ako si Jed ang nasasabing pag boring ang ulam, mag-diet ka na lang. Welcome sa show, dito pangkaraniwan. Tikim ng ulam, kahit makasalanan. Camera lights, tapos kain ka agad. Kung supply, but solid bawat kagat. Woo!